Hello po sir at sa lahat. Itong i-share ko ay naikwento lang ni Lolo Luis noon. True story daw to. Tawagin niya lang akong Nian. Sa isang liblib at dulong bahagi ng baryo ay may nakatayong isang bahay na matagal nang inabandona. Isang araw, dumating si Miguel, isang nangangailangan ng matitirahan noong mga panahon na yon. Naisipan niyang dumaan sa lumang bahay. Nabalitaan niya kasi na tuluyan ng inabandona ng may-ari ng bahay na yon at wala ni isa sa mga taga-baryo ang nagtangkang pumaroon dahil sa mga misteryo at kababalaghan na bumabalot sa nasabing bahay. Hindi alintana ang kwento ay di nagdalawang isip si Miguel na tunguhin ang dulo ng baryo. Doon niya natagpuan ang isang may kalumaang bahay na tila ba maraming dekada na ang katandaan. Noong unang araw ni Miguel doon sa abandonadong bahay sa dulo ng baryo ay wala naman daw kakaibang nangyari. Napakatahimik at payapa ang lahat. Hanggang sa sumunod na gabi ay nagsimula na siyang makarinig ng mga bulong-bulungan. May mga malulungkot na hagik-gik at yugyug sa pader. Noong una, naisip niyang baka bunga lang yon ng kanyang takot at pagod mula sa araw-araw na gawain. Pero habang lumilipas ang mga araw ay ramdam ni Miguel na mas lalong lumalakas ang presensya ng kung sino o anuman ang naroon. Tuwing gabi kasi ay ginigising si Miguel ng malamig na simoy ng hangin. Tapos nakakarinig siya ng mga hakbang na animoy unti-unting lumalapit sa kanya. Hanggang sa magdesisyon daw siyang magtanong sa mga lokal na residente ukol sa mga nakakatakot na karanasan at mga kababalaghang nangyayari sa nasabing abandonadong bahay. Doon niya natuklasan ang nakaraang kwento ng nasabing bahay. Sabi ng mga matatanda, may isang pamilya raw na namumuhay doon dati. Pero sa isang iglap ay bigla na lang raw naglaho yung pamilyang yun sa di malamang dahilan. Ang sabi ng iilan, marahil daw ay may kumuha sa pamilyang iyon. May ilan naman daw na nagsasabing may kinalaman ang tunay na may-ari ng bahay na yon. Nang malaman yun ni Miguel, ay agad siyang humingi ng payo sa mga nakatatanda at nakilala nga niya si Tandang Sora, isang matandang mangkukulam na nagmula pa sa kabilang baryo. Pinayuhan siya ni Tandang Sora na magdala siya ng isang albularyo sa nasabing abandonadong bahay at magbigay respeto sa mga kaluluwa ng mga yumao. Sa kabila ng takot ay sinunod ni Miguel ang payo ng matanda. Nagdala siya ng isang kilalang albularyo at nagdala pa ng bulaklak. Nagsagawa sila ng ritual sa bahay. Ipinadama ni Miguel ang kanyang pangunawa at respeto sa dating mga nakatira doon. Simula nun ay muli nagkaroon ng katahimikan ang bahay. Sa huling pagpaparamdam ng mga kaluluwa kay Miguel ay nagpakita ang mga ito sa kanyang panaginip. Doon, nalaman niya na may pumatay pala sa kanila sa loob mismo ng bahay na yon. Hindi nila yon natanggap, dahilan kung bakit sila magala-gala sa abandonadong bahay. Pero nang dahil sa pandasal ni Miguel, ay natulungan ang mga kaluluwa na yon patungo sa kapayapaan at liwanag. Gumawa ng paraan si Miguel kung paanong legal na mapapasakan niya ang bahay na yon. At nung maging maayos ang proseso, doon na talaga siya tuluyang nanirahan. Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rosa. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lumaki ako sa lungsod ng Maynila. Ngunit nung makatanggap kami ng balita mula sa aming kamag-anak na binawian na raw si Lola sa edad na 76 dahil may sakit daw na TB, napagpasyahan ni Papa na tumungo kami sa probinsyang kinalakihan niya, sa Quezon. May bahay na iniwan si Lola para kay Papa at napag-usapan ni na Papa na sa bahay niyon kami pansamantalang manirahan hanggat hindi pa kami nakakabalik sa Maynila. Sa bahay ng tiyahin ko, nakakapatid ni Papa ang lamay ni Lola. Hindi kasi pwedeng iburol si Lola sa bahay na iniwan niya kay Papa
dahil ang bahay niyang yon ay matatagpuan pa sa pinakadulong bahagi ng liblib na baryo. Matapos iburo si Lola ay saka kami lumipat ng pamilya ko sa bahay na ipinamana ng lola ko. Medyo tago ang bahay na yon sa loob ng kagubatan. Napaka-creepy nga ng dating kung tutuusin. Kung hindi ko lang alam na kay Lola pala yon ay iisipin kong bahay yon ng isang aswang. Lumaki man ako sa lungsod ay malawak pa rin naman ang kaalaman ko tungkol sa mga iba't ibang nilalang at lamang lupa, maging ang mga matatandang paniniwala. Ano ba't dati-rati kasi ay laging nagkukwento si Papa tungkol sa mga kwentong kababalaghan na ayon pa sa kanya ay nangyayari raw sa baryo at probinsya nila. Alfredo, paano kung totoo pa rin sinasabi ni Ate Chris na may gumagambalang aswang sa baryo na to? Ligtas naman kaya tayo rito? Nahimikan ko pang pag-aalalang boses ni Mama nang itanong yun kay Papa. Ang tinutukoy ni Mama na Ate Chris ay ang tiyahin ko na kapatid ni Papa. Nung mga sandaling yon ay nasa kalagitnaan kami ng masarap na paghahapunan. Naikwento kasi sa amin ni Tia Chris na may gumagambalang aswang daw sa baryong iyon at maraming mga biktima na ang naibalitang nawawala. Hindi ko rin maiwasan na mapaisip dahil sa misteryong yon at kung anong kababalaghan ang bumabalot sa baryo. May bahagi sa akin na natatakot, ngunit meron din naman na hindi maiwasang magtaka kung ano nga ba ang totoong itsura ng isang aswang. Huwag kang mag-alala. Sakali mang may aswang dito sa baryo di ako magdadalawang isip na kalabanin yun. Hindi ko hahayaang mapahabak ang isa man sa inyo, ani Papa. 12:00 na noon ng madaling araw pero hindi pa rin ako makatulog. Nababahala kasi ako tungkol sa pinag-usapan namin kanina. Naimtim akong nagdadasal na sana ay matigil na ang mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa aming bayan. Hihiga na sana ako nang may marinig akong pagaspas ng pakpak. Kasunod nito ay nagpahula ng mga aso na paggala-gala, nagpapahiwatig na may masamang mangyayari sa lugar. Nanginginig man ay dahan-dahan akong tumayo at tumingkayad papunta sa bintana ng aking kwarto. Gusto ko makita mismo ng mga mata ko kung sino ba talaga ang nambibiktima ng mga kababaihan dito sa poblasyon. Tumingin ako sa siwang ng aking bintana. Pagkasilip ko ay nakita ko ang purong kadiliman na may kaunting liwanag dahil nga sa bilog ang buwan. Wala namang kakaibang nangyayari. Tanging tunog lang ng panggabing hayop ang maririnig mo at ang panakanakang paghampas ng hangin sa mga nagtatayuang puno doon sa bahay ni Lola. Pero masama ang pakiramdam ko noon dahil anumang oras ay may panganib. Tuluyan kong binuksan ang bintana ng kwarto at wala naman talagang kakaibang nangyari. Maaari kasi nung yung pagaspas na narinig ko ay dulot lang ng malikot kong imahinasyon dahil nga natakot ako sa pinag-usapan namin. Pwede rin na galing yung pagaspas mula sa mga puno kaya akala mo ay isang pakpak. Napayakap pa ako sa sarili nang umihip ang malakas na hangin na siyang nagpatindig ng balahibo ko. Pakiramdam ko noon ay may matang nakatingin sa akin mula sa madilim na parte ng aming bakuran. Pilit kong inaninag pero hindi ko makita. Hanggang sa may narinig akong kaluskos at unti-unti ay may aninong lumabas mula sa dilim. Lumakas ang pintig ng puso ko noon. Nanginginig na rin ang mga tuhod ko dahil sa kaba. Unti-unting nasinagan ng ilaw mula sa buwan ang bulto nito. Mas lumakas pa ang kabog ng dibdib ko nang masilayan ko na ang buong itsura nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pulang mga mata nito na kasing talim ng kutsilyo kong tumitig. May matutulis siyang ngipin na parang kayang punitin ang balat mo sa oras na maagat ka nito. Matalim din ang mga uko na kayang bumutas sa katawan kapag nakalmot ka nito. Tumutulo rin ang pulang likido mula sa bibig nito. Dali-dali kong sinara ang bintana at buong lakas na tinulak ang aparador patungo doon sa bintana kung sakali mang gwarasahan itong buksan iyon. Nanginginig kong kinuha ang walis tambo sa gilid ng kwarto at tinutok ito sa may bintana. Isa rin kasi ito sa pangontra sa aswang. Pagkaraan ng ilang minuto ay wala namang nangyari. Ngunit nang ibababa ko na sana yung walis na hawak ko
ay nakarinig na naman ako ng papalayong pagaspas ng pakpak na sinundan ng nakaabinging sigaw ng isang nilalang. Nangihina na napasandal ako sa pinto nang tuluyang rumihistro sa isipan ko na aswang ang nakita ko. Totoo nga aswang. Nagdasal ako sa isipan ko nun. "Rosa, anak, anong nangyayari sa'yo dyan?" Tanong ni Papa nang naabutan niya akong nakaupo sa isang sulok. Nanginginig na napayakap pa ako kay Papa. Saka ko sinabi sa kanya na may nakita akong aswang. Kita ko ang gulat sa reaksyon ni Papa dahil sa sinabi ko, kaya agad niya akong dinala sa kwarto nila ni Mama. Halos hindi na ako makatulog ng gabing yon dahil sa nangyari. Unang araw pa nga lang namin sa bahay na ipinamana ni Lola ay hindi ko akalaing mararanasan ko agad yun. Kinabukasan ay maaga kami nagtungo ni na Mama at Papa sa bahay ni Tia Chris. Ikinuwento ni Papa ang tungkol sa aswang na nakita ko. Agad naman kaming pinagsabihan ni Tia Chris na mas mabuti pang wag na lang kaming magtagal doon sa bahay ni Lola. At sa halip, inanyayahan niya kaming maituloy muna sa bahay nila na hindi naman na natanggihan ni Papa. Iyon na rin ang una at huling gabi na naitulog kami sa bahay na pinamana ni Lola kay Papa. Makalipas nga ang isang linggo ay napalitaan ko na lang na nakahanap na si Papa ng pabebentahan ng bahay at lupa na pinamana ni Lola sa kanya. Anito, nang hinayang nga raw siya dahil alam niyang mahalaga kay Lola ang bahay at lupa na ipinamana nito. Ngunit ayon kay Papa mas mahalaga pa rin ang kapakanan at kaligtasan naming mag-ina. Hindi na rin naman na kami nagtagal sa probinsya ng Quezon dahil makaraan at 3 linggo ay muli kaming lumuwas ng Maynila at bumalik sa aming dating buhay. Ngunit ang mga alaalang naranasan ko doon sa probinsya ay dala ko pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mas maganda lang nito ay wala ni isa sa amin ang nasaktan. Mabuti na lang din at nagpasya agad ang parents ko na umalis kami agad noon sa bahay ni Lola, na pinaniwalaan nila ang kwento ko at hindi nagdalawang isip. Dahil kung nagkakaon na tumagal pa kami doon sa bahay sa dulo ng baryo, baka may masama nang nangyari sa amin. Naikwento ito ni Tita Helen nung minsang marinig niya kaming nagkukwentuhan ng mga pinsan ko tungkol sa mga kababalaghan at katatakutan na nangyari sa aming lugar. Sa isang dulo ng maliit na baryo, namumuhay raw si Ana, isang dalaga na kilala sa kanyang husay sa pagtatahi ng mga kasuotan. Pero may isang lihim daw si Ana na hindi alam ng karamihan. Siya ay isang manananggal. Mabait daw si Ana at may gininto ang puso. Pero tuwing sasapit daw ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ay nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nangingibabaw ang kanyang pagnanasang mas maging mas malakas at malupit. Pagkagat ng dilim ay malihim siyang tumutungo sa kagubatan at kinakatay niya ang mga sasakyang hayop at naglalakad sa kanyang sariling katawan na kalahati lamang. Ang lihim na yon ni Ana ay nagtagal hanggang sa isang binata ang naatuklas ng tunay niyang katauhan, si Aurelio, na isang binatang mangingisda na may matindi at malikot na imahinasyon. Napansin niya ang misteryo sa likod ng mga kakaibang kaganapan sa kanilang baryo. Halos araw-araw na lamang kasi ay may natatanggap siyang balita tungkol sa mga alagang hayop na nawawala. At ang ilan sa mga hayop ay natatagpuan sa masukal na bahagi ng kagubatan at wakwak ang tiyan ng mga ito. Agad na pinaghinilaan ni Aurelio si Ana. Sa hindi malamang dahilan ay malakas talaga ang kutob niya na may kinalaman si Ana sa mga kababalaghan at misteryo nangyayari sa kanilang baryo. Nakatira sa pinakadulo at pinakaliblib na bahagi ng baryo si Ana. Sa bahagi ng baryong yun ay halos wala ka nang makikitang mga kabahayan. Doon na nagsimulang magduda si Aurelio sa katauhan ni Ana. Hanggang sa isang araw ay nagpa siya ang binatang palihim na sundan si Ana sa gitna ng madilim na gabi. At doon ay tuluyan niyang nasaksihan ang kakaibang pababagong anyo ng babae. At sa halip daw na matakot ay matapang na hinarap ni Aurelio ang babaeng manananggal.
Hindi siya natakot sa babaeng aswang dahil ni minsan ay hindi pa niya nabalitaang namatay o may nawawalang tao sa kanilang baryo. Naisip niya na baka mga alagang hayop lang talaga ang binibiktima ni Ana. Lumapit daw siya sa kanya at ibinaabot ang kanyang mga katanungan. Nabigla pa raw si Ana nang makita si Aurelio, pero nagawa pa rin niyang ikwento ang kanyang buhay at maging ang tunay niyang katauhan. Nang marinig daw yun ni Aurelio, ay doon siya nagdesisyong tulungan ang babaeng manananggal upang maghanap ng paraan at mabigyan na rin siya ng kapayapaan at kalayaan. Naipag-usap sila sa mga matatanda sa baryo hanggang sa makilala nila si Lola Paez, isang albularya. Sa tulong ng matandang manggagamot ay nasagot ang matagal ng katanungan at problema ni Ana. Binigyan sila ng matanda ng isang lumang aklat na naglalaman ng tungkol sa mga aswang at mga ritual na maaaring tumanggal sa sumpa ng isang manananggal. Buwan daw yun ng Hulyo at mga panahon na yun, isinagawa nila ang ritual sa tabi ng dagat. May mga kandila pa raw, damong dagat at awit ng panggagamot. Habang isinasagawa ang ritual, ay naramdaman daw ni Ana na unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan ng sumpa sa kanyang katawan. Naging matagumpay raw ang ritual at muling naging buo si Ana. Nalantan ang kanyang lihim, pero dahil daw sa tulong ng kanyang kaibigan si Aurelio at ng buong baryo ay natagpuan niya ang katahimikan at kapanatagan. Itinatag raw ang isang bagong pagsasama sa baryo kung saan itinuring nila si Ana na isang buhay na patotoo na maaaring labanan ng sumpa ng pagiging manananggal o aswang. Ang sabi pa ni Tita Helen ay totoo talaga ang kwento na yun dahil nung dalaga pa raw siya ay naging malapit na kaibigan daw niya si Ana nung panahong hindi na raw ito aswang. At doon nga naikwento sa kanya ang pinagdaanan nito na dahil sa sumpa. Naniwala ako noon sa kwento sa amin ni Tita Helen dahil hindi rin siya yung tipo na nagsisinungaling. Kayo, sa tingin nyo ba ay pwedeng mawala ang sumpa ng pagiging isang aswang? Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento ng kaibigan kong tawagin na lang nating Mateo mula sa probinsya ng Antique. Maaga siyang naulila sa mga magulang dahil nagkasakit ang kanyang ina at naaksidente naman ang ama. Mabuti na lang din at may naiwang ari-arian ang mga magulang niya sa kanya. Kaya kahit walang tulong ng mga kamag-anak niya ay mag-isa pa rin niyang naitaguyod ang kanyang buhay. Walang kasintahan si Mateo. Simula kasi nung iwan siya ng dating nobya ay sinumpa niyang hindi na siya iibig pang muli. Sobra siyang nasaktan at mukhang natupad nga yun. Ang bahay niya ay nasa pinakadulong bahagi ng baryo. Isa siyang magsasaka na kilala sa kanyang pagiging masipag at matapat sa trabaho. Gayunpaman, sa lugar na yun, may mga kwento tungkol sa mga duwende na naglalakbay raw sa gabi at nagdadala ng sumpa sa mga taong nagtatangkang manggambala sa kanilang teritoryo. Buwan raw ng Marso yun, mga ilang taon na ang nakakaraan. Habang mag-isang nag-aani si Mateo sa kanyang taniman, ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Nang may nakita siyang isa raw maliit na nilalang na puti ang damit, biglang naisip ni Mateo ang mga kwento sa kanilang lugar. Napagtanto niya na isa yon sa mga naglalakbay na duwende at isang sumpa ang maaaring ipataw nito. Inilapit ni Mateo ang kanyang sarili sa maliit na nilalang nang may paggalang. Sinabi niya na wala siyang masamang intensyon dito at nagtatrabaho lamang siya para mabuhay ang kanyang sarili. Pero para bang hindi raw nakinig yung sinasabing duwende at dinaanan lang daw siya. Simula raw noong araw na yon, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay ni Mateo. Ang kanyang ani ay hindi na kasing sagana tulad ng dati at ang kanyang mga hayop ay unti-unti nang nagkakasakit. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, para bang may isang anino na bumabalot sa kanyang buhay. Ang biglaang pagbabago ng buhay ni Mateo ay naging usap-usapan sa kanilang baryo. Hanggang sa isang araw
ay may dumating na isang manggagamot sa kanilang lugar. Isang matandang babaylan na kilala sa kanyang abilidad. Nang mabalitaan daw ng matanda ang sumpa ng duwende kay Mateo, ay agad raw na nagtungo ang pinaniniwalaang tirahan ng mga duwende. Sa masusing pagsusuri at orasyon na ginawa, natuklasan daw ng babaylan na nasaktan daw ang duwende dahil sa mga pagbabago sa kalikasan dulot ng pagkamkam ng tao sa agubatan. Sa tulong ng babaylan, nagsagawa sila ng orasyon na naglalaman ng pagbibigay galang at pagtutubos. Matapos ang ginawang yon at makalipas ng ilang araw ay unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mateo. Nagpasalamat siya sa babaylan at sa leksyon na nakuha niya mula sa pangyayaring yon. At mula nga noon ay mas pinahalagahan na ni Mateo ang kalikasan at nagbigay respeto sa mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Sa bawat paggalaw niya, hindi niya nakakalimutan ang turo ng matanda na magsabi ng tabi-tabi po. Ayon kasi sa pamahiin, ang tabi-tabi po ay isang tradisyonal na paraan ng pagpapakita ng respeto o paggalang sa mga hindi nakikitang nilalang, partikular na sa mga diwata, engkanto o anumang uri ng espiritu. Sa pamamagitan ng pagsabi ng tabi-tabi po, ang tao mismo ay nagpapakita ng paggalang at nagpapahayag ito na wala siyang masamang intensyon habang dumadaan sa nasabing lugar. Isa rin itong uri ng pag-iwas o pag-aalay ng respeto upang hindi maapektuhan ang anumang nilalang na itinuturing na may kakayahang magdala ng swerte o kapahamakan. Hanggang dito na lang po muna ang kwento, sir. Sana po ay mabasa ninyo